Ayan. Hello, good morning. Napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Napakasarap pong awitan ng isang Diyos na napakabuti sa lahat, na minsan hindi niya tayo iniwan. Kaya nga po yung presensya ng Diyos ay langit sa bawat isa sa atin. Hindi lang po sa lugar na ito, kundi sa bawat araw ng buhay po natin, ang Diyos ay kasama natin. Sino sa inyo naniniwala doon? Okay, bago po ang lahat, binabati ko po ang mga ina ng tahanan. Happy Mother's Day. Batiin niyo po ang inyong katabi ng mga ina ng tahanan. Batiin po natin ang Happy Mother's Day. Charito Mother's Day, pinagpala, binaburang araw ng mga ina. Ayan, salamat po sa inyong hindi masukat na pag-ibig at pagmamahal at pag-aruga sa inyong mga asawa at sa inyong mga anak. No? Salamat po sa buhay po ng bawat isa, sapagkat tunay nga na ito ay araw ng mga ina. Hindi ho matutularan ang pag-ibig ng isang ina. At salamat po sapagkat naisulat po yan sa Bible. Pero sabi nga ko, malilimutan man ng ina ang kanyang anak, pero ang Diyos ni minsan hindi niya tayo malilimutan. Amen po. At salamat po sa bawat isa sapagkat tunay nga na yung mga pinag-aaralan po natin ay nakakatulong sa atin upang patuloy po nating kilalanin ng Diyos po ay mabuti sa bawat isa sa atin. At yung pong realidad ng nakay Kristo, yung katotohanan na ikaw ay nakay Kristo, marami po tayong benepisyo, marami po tayong pagpapala, marami tayong biyaya, marami po tayong kalalagayan na inilagay sa atin ng Diyos na dapat po natin ipagpasalamat sa Diyos. Kaya po tayo nagpapasalamat, kaya tayo nagpupuri sa Panginoon dahil tayo po'y ginawang karapat-dapat at sa ating pagsamba, ito po'y umaabot sa trono ng kanyang biyaya. Okay. Sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin ang atin pong pinag-aaralan na patungkol sa katotohanan sa mga nakay Kristo. Sino sa inyo ang nakay Kristo? Ayun, tayong lahat ay nakay Kristo. Tayo po ay pinagpala, tayo po ay pinaburan at marami pa ho tayong matutuklasan ayon sa salita ng Diyos patungkol sa mga nakay Kristo. Okay, ang ating pong tatalakayin ay mula sa 1 John 4:17. Sabi po rito, "This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus." Sino sa inyo walang katulad siya ni Jesucristo? Tingnan yung katabi. No? Para po yang si Jesus. No? Siya po ay yung larawan, yung kaningningan ng Panginoong Jesucristo ay nasa bawat isa sa atin. Last two weeks ay napag-aralan po natin na sabi doon, in Christ, we are perfectly loved by God. Minahal tayo, hindi lang po tayo minahal, kundi perfectly loved by God. No? Bakit ganon? Bakit nga ba perfectly loved by God? Sapagkat ang Diyos po ay perpekto, kaya ang pag-ibig niya sa atin ay ganap. Kapag nagmahal siya, perpekto. Ano? Yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay perpekto, ang Diyos ay siyang unang umibig sa atin. Hindi dahil inibig natin ng Diyos, kaya tayo iniibig ng Diyos. Tayo mismo ay unang inibig ng Diyos. Sabi ng 1 John 4:9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Kaya nga, yung pong pag-ibig ng Diyos sa atin ay perpekto sapagkat yung handog niya sa atin para ipadama ang pag-ibig niya sa atin ay perpekto. Wala hong may tutulad. Walang may papantay doon sa handog ng Diyos para sa atin, para ipakita niya ang pag-ibig niya sa atin. Ang pag-ibig niya ay pinakita niya sa pamagitan ng pagbibigay at paghahandog ng kanyang bugtong na anak. Amen? Naniniwala po tayo doon? Kaya nga ang pinag-uusapan natin ngayon ay in Christ we are like Jesus, o in Christ we are righteous and holy like God. Siguro yung iba pag nadinig niya ito,
In Christ, we are righteous and holy like God. Kung hindi naiintindihan yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin, siguro yung iba tumataas ang kilay. Yung iba nag-aahit ng kilay. Yung iba nagpapatato ng kilay. Ibig sabihin po rito, tayo po ay matuwid, tayo po ay banal tulad ng Diyos. At makikita natin mamaya, wow, ganun pala kaganda yung ginawa ng Diyos sa akin. Ganun pala kabuti ang Diyos sa akin kasi ginawa niya akong banal. Ginawa niya akong matuwid. Hindi lang po banal-banalan lang, kundi yung kabanalan na ibinigay sa atin ay kabanalan tulad ng kabanalan ng Diyos. Kaya nga po napakaganda ng ginawa sa atin ng Panginoon. Last Sunday, pinag-usapan po natin ang patungkol sa in Christ, we are completely forgiven. No? Tinuro po sa atin ni Pastora na tayo po ay completely forgiven. Hindi lang po tayo pinatawad lang, kundi ganap tayong pinatawad o kumpletong pinatawad ng Diyos. Kaya nga po hindi na natin tatanungin, tayo ba'y napatawad o hindi? Ang ginagawa natin ngayon, pinasasalamatan natin ang Diyos sapagkat tinubos tayo ng Panginoon, pinatawad tayo ng Panginoon, iniligtas tayo ng Panginoon. Sapagkat ang kabuuan ng salita ng Diyos ay umiikot, ang tema ng salita ng Diyos ay umiikot sa katubusan, sa kapatawaran at kaligtasan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sino po sa inyo ang nakatanggap noon? Sabi po ng 1 John 4:10, ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos. No? Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa kipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala pong ibang pwedeng magpatawad sa ating mga kasalanan. Walang ibang handog. Kaya nga sabi doon, nung unang panahon, tinatakpan lang, temporarily, tinatakpan lang ang kasalanan ng tao, taon-taon, naghahandog sila. Pero yung ganap na pagpapatawad ng Diyos sa atin ay sa pamagitan ni Heso Kristo. Ikaw ay pinatawad completely. Amen? You are completely forgiven. Sabi mo niyo sa katabi, you are completely forgiven. In Christ, we are completely forgiven. Ngayon, pag-uusapan natin, in Christ, we are righteous and holy like God. Meron tayong 4 na pag-uusapan. Una, the affirmation. Pangalawa, the imputation. Pangatlo, the declaration. At ang pang-4, the application of holiness and righteousness. Okay. Sabi po sa una, the holiness and righteousness, the affirmation. Kailangan makita natin, ano nga ba sinasabi ng Bible? What the Bible say about holiness and righteousness? Ano nga ba sinasabi ng Bible patungkol doon sa righteousness and holiness na sinasabi natin na tulad natin sa kabanalan at katwiran ng Diyos? Bago natin malaman yan, kailangan may affirmation. The Bible affirms that God is righteous and holy. Kasi hindi niya pwedeng ibigay ng Diyos ang isang bagay na wala siya. Kaya nga, ini-affirm muna ng salita ng Diyos. Tingnan mo muna natin affirmation ng Bible patungkol sa holiness and righteousness ni God. Kailangan makita po natin yun kasi hindi natin matatanggap ang isang bagay na wala siya. Kaya nga sabi dito, kaya po tayo naging righteous and holy dahil ito ay galing sa Diyos na ibinigay sa atin. Tingnan natin, we need to understand the Bible affirmation about God. Psalms 145 verse 17, the Lord is righteous in all His ways, and kind in all His works. No? Sa lahat ng paraan, sa lahat ng kanyang ginagawa, ang Diyos po ay matuwid. Ang Diyos ay righteous. Mismo ang salita ng Diyos ang nagsasabi, Psalms 119:142, your righteousness is righteous forever. Ibig sabihin, yung katwiran ng Diyos, hindi kumukupas. Hindi nawawala. Yung righteousness ni God, na meron siya ay everlasting. Forever. Kailangan mailagay natin sa ating kaisipan na ang Diyos pala ay may righteousness na hindi na kumukupas.
Ito po'y forever. Kasi kapag nakita natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa righteousness ni God at holiness ni God, ma-appreciate natin ang ginawa ng Diyos sa atin. Hindi ho nawawala, no? Kaya nga ang katwirang ibinigay sa iyo ng Diyos ay katwiran ng Diyos magpakailanman. Ba't tayo natutuwa doon? Tayo righteous sa harapan ng Diyos. Everlasting yung ating righteousness na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagpahayag, siya ay banal. Hindi lang po sinabi ng Bible at yung sinabi ng mga manunulat sa Bible, kundi maging siya. Sinasabi niya sa tao na siya ay matuwid at banal. Sabi po ng Leviticus 11:44, "For I am the Lord your God. Consecrate yourself therefore, and be holy, for I am holy." Sabi po ng Bible, siya ay holy. Siya po ay holy, banal po siya. Sabi pa ng Leviticus 19:2, "Speak to all congregation of the people of Israel, and say to them, you shall be holy, for I am the Lord your God, I'm holy." No? Wala po tayong binabanggit dito na hindi sinabi ng Diyos. Kaya ina-affirm po ng salita ng Diyos na ang Diyos natin na sinasamba, na nagbigay sa atin ng kabanalan, nagbigay sa atin ng katwiran ay banal. Tinitingnan muna po natin, kaya nga bang magbigay ng Diyos ng kabanalan? Kaya nga bang magbigay ng Diyos ng katwiran? Ang Bible mismo nagsasabi ang Diyos ay banal, ang Diyos ay may katwiran. Sabi ng Leviticus 20:26, "You shall be holy to me, for I am the Lord I'm holy." Palagi po yan. Pag binasa po natin ang Bible, makikita natin, malinaw sa Bible, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay makatwiran, ang Diyos ay righteous, ang Diyos ay holy. Nakita po natin yan. Ang Diyos ay banal, ang Diyos ay holy, ipinahayag po ito ng salita ng Diyos, at may kakayahan siyang ipagkaloob ito sa atin. Maintindihan po natin, yung kabanalan at katwiran, meron siyang kakayahan kasi meron siya. Hindi mo pwedeng ibigay isang bagay na wala ka. Ano? Kaya natin nasasabi na kaya tayong bigyan ng katwiran at kabanalan ng Diyos sapagkat meron siya. Sabi pa ng Psalms 199 verse 9, "Exalt the Lord our God and worship His holy mountain." Sabi doon po, "The Lord our God is holy." Paulit-ulit po yan. Ang Diyos ay righteous, ang Diyos ay holy, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, at katwiran niya ay nasa atin. Ang tawag po dyan ay affirmation. No? The Bible affirms that God is righteous and holy. Maliwanag po? Naniniwala po ba tayo doon? Ang Diyos ay banal? Ang Diyos ay holy and righteous? Okay. Pangalawa, the imputation. What does imputation of righteousness and holiness means? Ibig sabihin po ng imputation means that the perfect righteousness and holiness of Christ is credited to believers so that they are seen as righteous and holy in God's eyes. Yung pong ibig sabihin, yung imputation ay nangangahulugan na perpektong katwiran at kabanalan ng Panginoong Hesukristo ay kinredit sa mga nananampalataya. Sino sa inyo nananampalataya? Kaya siya ay nakikita ng Diyos na tayo matuwid at banal sa mata ng Diyos. Kasi ibinigay sa atin yung pagiging matuwid at pagiging banal. Sa madaling salita, tayo ay tinapalan ng katwiran at kabanalan ni Kristo, kaya kapag tinitingnan tayo ng Diyos, ang katwiran at kabanalan ni Kristo ang nakikita sa atin. Dahil wala tayong sariling katwiran. Wala tayong sariling kabanalan, kundi ang katwiran lang at kabanalan ay inimpute sa bawat isa sa atin. Amen po. Kaya ikaw,
tinitingnan tayo ng Diyos na matuwid. No? Na tayo'y banal. No? Na tayo'y matuwid, na tayo'y banal. Naniniwala tayo doon? Ang imputation of righteousness and holiness ay kaya nilinaw muna natin yung affirmation para maintindihan natin ano nga ba yung imputation and holiness. Yung in-impute sa atin yung righteousness and holiness ni God. Naniniwala tayo na tayo'y banal at matuwid. Tanong kayo kanina, naniniwala tayo doon. Amen? Ang ating katwiran at kabanalan ay binigay sa atin, ang righteousness and holiness na meron tayo ay God's righteousness and God's holiness. No, hindi ho kalahati, hindi ho kapiraso lang ang binigay sa atin. Kumpleto. Kaya tayo po ay like God in righteousness and His holiness. No? Righteous tayo, holy tayo, like God. Naniniwala ba tayo doon? Sabi ng Ephesians 4:24, and to put on the new self created after likeness of God in true righteousness and holiness. Tingnan natin, the new self ay tumutukoy sa born-again spirit. Maintindihan natin na ang new self natin yung born-again spirit natin. Kasi minsan sabi, talaga bang born-again ka na? Talaga bang meron kang bagong pagkatao? Ba't hindi halata? Minsan ganun eh. Kasi ang nakikita ng tao, yung panlabas. Yung nakikita ng tao, yung ugali. Yung nakikita ng tao, yung nadidinig niya sa mga sinasabi. Pero ang katotohanan, ang na-born again sa atin, yung ating espiritu. No? Yung ating espiritu, yung created after likeness of God, ay yung your born again spirit. Kaya nga po tayo na-born again na, at tayo po ay nilikha ng Diyos tulad ng Diyos, ay yung ating born-again spirit. Your born-again spirit is like God in righteousness and holiness. Malinaw? Malinaw po tayo doon? Kasi pagka tinignan natin, kung ito pala ay sa kabuuan, dahil ang tao ay may body, spirit, body, and soul, ay sa kabuuan, parang sabi natin parang hindi naman. Parang hindi naman righteous. Parang hindi naman holy yung aking kapatid na ito. Kasi ang tinitingnan natin, yung kabuuan. Pero ang tingnan po natin, ang ginawang banal at tumutuwid sa atin, ang na-born again sa atin ay ang ating espiritu. Madalas po natin na pag-uusapan yan. Because God is righteous and holy, God imputed upon us yung kanyang katwiran at kabanalan. Kaya ang ating patay na espiritu ay nagkaroon ng buhay. Ano tawag doon sa buhay na binigay sa atin ng Diyos? Zoe life. No? Yung po yung Zoe, nang tinanggap natin si Kristo, nagkaroon tayo ng buhay dahil si Kristo ang buhay. Di ba sabi na, I am the truth and the life. No one's come to the Father. No? I am the way, the truth, and the life. Yung life dito ay ang Zoe life na ibinigay sa atin. Ang tao po ay buhay, kahit wala po siyang kabuhay-buhay. ang tao po ay buhay, pag wala kang kay Kristo, wala kang kabuhay-buhay. Kasi ang pinakamagandang posisyon sa buhay ng tao ay ikaw ay na kay Kristo. Naniniwala tayo doon? Kahit matanggap mo ang kayamanan ng mundong ito, kung wala kang kay Kristo, wala kang kabuhay-buhay. Okay. Yung buhay na meron ang isang tao na wala kay Kristo ay tinatawag pong bios. Kaya po may biology. No? Pinag-uusapan po yan. Umiiral tayo pero patay ang ating espiritu. Walang kakayanang makipag-ugnayan ang taong patay sa espiritu sa Diyos. Kaya binigyan tayo ng buhay. Binigyan tayo ng Zoe life, yung spiritual life. Ito ang connection ng tao sa Diyos. Ang tao ay espiritu na may kaluluwa at may katawan. Tandaan natin, ang tao ay spiritual being. No, tayo po ay espiritu, ang tao ay may espiritu na may kaluluwa at may katawan. Ang naborn again sa atin ay ang ating espiritu, ito ang nabuhay
sa bawat isa sa atin. Sabi ng John 3:6, basahin nga po natin. Ayun, flesh give birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Ibig sabihin po ng Spirit na malaki ang S, ito po ay nagre-represent sa Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagbigay ng buhay sa espiritu ng tao. No, ang naborn again sa atin ay ang ating espiritu. Ang nagborn again sa atin ay ang Espiritu Santo, hindi po ang tao. Kaya hindi tayo pag-aari ng sino man. Ano? Pag sinabi, ikaw, ako ang nag-disciple sa'yo. Ako ang nag-born again sa'yo. Pag-aari kita. Minsan ganun po, hindi ba ba? Marami pong mga tagapagturo na kinokontrol niya ang lahat ng kanyang member. Pag hindi kayo sumunod sa akin, bukas ang pinto, lumayas kayo. No, meron pong ganon, di po ba? Tandaan po natin, ang may-ari sa atin ay ang Diyos. Ang nag-born again sa atin ay ang banal na espiritu. Hindi kung sinong Poncio Pilato. No? Ang Diyos ang gumawa sa atin yan. Hindi samahan, kundi ang gawa ng Diyos sa pamagitan ng banal na espiritu. Kaya sa samahang ito, sa grupong ito, sa gospel bearer, walang ibang itataas. Walang ibang dinadakila, kundi ang natapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Sabi mo ng Titus 3:5, He saved us not because of righteousness things we have done. Tingnan po natin, hindi dahil sa ating mabubuting gawa tayo ay niligtas. Kaya minsan merong ganon. Sobrang banal, sobrang alat, hindi mo na makain. No, konting diferensya, bawal yan, bawal dito, bawal doon, puro bawal. Bawal kumain sa church. Dito sa GBM, kain ng kain. Bakit bawal? Ang Panginoong Hesus nagpakain bago mangharal. Napakaraming bawal. Bakit? Kasi nga, sila ay controlling, meron silang controlling spirit na gusto nila i-control ang lahat ng member ng church. Pero isa lang ang may control sa atin, ang Diyos. Isa lang may-ari sa atin, ang Diyos. Amen po? Naniwala tayo doon? But because of the mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Tingnan po natin na tayo po ay nagkaroon ng rebirth. Ang na-rebirth sa atin, yung hindi ang ating katawan. Kaya nga hindi naintindihan ni Nicodemo, paano ipapanganak uli ang isang naisilang na? Ibabalik pa ba sa sinapupunan ng kanyang ina ang isang tao? Kasi hindi niya maintindihan yung tinatawag na rebirth. Ang rebirth ay ang ating espiritu na dating buhay dahil sa kasalanan naging patay. Napalayo sa Diyos at ito po ay kailangang ma-born again. Magkaroon ng regeneration, karoon ng renewal by the Holy Spirit. Ibig sabihin na regeneration is the act of God, spiritually dead person made alive by the Holy Spirit. Patay tayo, ginawa niya tayong banal. Binuhay niya tayo. Kaya ang provider po ng rebirth, renewal, regeneration, ay ang banal na Espiritu. Hello? Naintindihan po natin? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo ay born again. Tingnan natin. Sabi doon sa binasa natin, you must be born again. You cannot see the kingdom of heaven unless a man be born again. Sinasabi ni Jesus Christ yan, na born again. Pero si Pablo, ang isa sa sinasabi niya, ang sabi ni Pablo ay new creation. Parehas lang po yun. Yung born again and new creation ay parehas lang. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ. Sino in Christ? He is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Tingnan po natin ang new creation. Parehas lang po yun. Sabi po sa TLB version, sabi doon, 2 Corinthians 5:17, when someone become a Christian, sino po yung naging Christian?
Tayo po yon, no? When someone become a Christian, he become brand new person inside. Brand new inside, hindi yung labas. No? Kaya minsan, kala natin hindi nagbabago yung ating kapatiran, sinuhusgahan natin. Tagal naman magbago. Tingnan mo sarili mo sa salamin, hindi ka nga rin nagbabago. Kasi nga, tinitingnan natin yung ating sarili. Kaya sa Gospel Bearer Ministry, wala pong panghuhusga. Huwag natin husgahan ang ating kapatid, sapagkat siya'y matuwid sa harapan ng Diyos. Siya'y banal sa harapan ng Diyos. Iparanas natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. You know, sabi doon, he is a brand new inside. He is not the same anymore. No? A new life has begun. Yung born again, new creation, regeneration, ay tinatawag po na synonymous. Ibig sabihin ng synonymous, different word, but the same meaning. No, kahit anong banggitin mo doon, ikaw ay na-regenerate ka, ikaw ay na-born again, ikaw ay new creation, parehas lang po yon. Yan ay tumutukoy sa ating espiritu sa loob na binago ng Diyos, binuhay ng Diyos. Kaya po ang Kristiyano, hindi agad nababago ang ugali. No? Kung masungit ka ngayon, masungit-sungit na lang. Kung kuripot ka, konti na lang pagiging kuripot. No? Ibig sabihin, yung unang ginawa sa atin ng Diyos, binuhay ang ating espiritu. Ephesians 4:24, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Tingnan natin. Ibig sabihin po ng created, sa Greek word ay tistenta. Tistenta. Ibig sabihin po, ito po ay nasa aorist tense o simple past tense na done. Tapos na. Okay. Ito po ay nasa passive voice. Then, ibig sabihin, done to you. Hindi mo ginawa, merong gumawa para sa'yo. Yung pagkikreate sa'yo, created like God. Kaya minsan merong mongha. Gusto nilang makatulad ng Diyos. No, nagpapasting. Nag-aaral hindi kumain, nung matutong hindi kumain, namatay. Ano ibig sabihin? Kala nila, magagawa nila ang isang paraan para maging kapantay o maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Hindi ho tayo magiging karapat-dapat liban lamang kasi nga si Kristo, kaya tayo naging karapat-dapat, si Kristo ang naging daan para tayo maging karapat-dapat. Amen? Your born-again spirit is already like God. Kasi sabi doon, done already, created after the likeness of God. Created, tapos na. Ikaw ay katulad na ng Diyos. No? Already done. At we are only the receiver. May gumawa nito para sa iyo. Sabi niyo sa katabi, may gumawa nito para sa iyo. Sabi ng 1 John 4:17, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, sabi doon, we are like Jesus. We are like Jesus. Tulad tayo ni Kristo sa mundong ito. Naniniwala ba tayo doon? We are like Jesus, our born-again spirit, like Jesus, not our soul, not our body. Tandaan po natin, hindi yung ating kaluluwa, hindi yung ating body. Kasi pag tingnan natin, yung ating kaluluwa, hindi pa yan kumpleto. Yung ating body, kukumpletuhin pa lang yan pagdating ng Panginoon. Kaya ang na-born again sa atin ay ang ating spirito na nasa atin. 1 John 4:17, herein in our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because, sabi doon, as He is, so are we in this world. Kung sino siya, ganun din tayo sa mundong ito. Amen po ba? Sino sa'yo nagagalak doon? Your spirit is like Christ. Your born again spirit, your born again spirit, na born again ka na.
Your spirit is like Christ. Your soul being like Christ. Yung ating spirito ay like Christ, but yung ating kaluluwa, your soul is being like Christ. Papunta pa lang, at ang ating kaluluwa ay proseso. Amen po? 2 Corinthians 3:18, and we all who will unveil face complete, the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ano po yung being transformed? Kala ko ba transform na? Pag binasa to nung iba, kala nila being transformed, magkailangan pang matransform. Ang katotohanan, yung being transformed ay tinatawag po, yung transform ay metamorpho. Napag-aralan natin yan, mula sa uod, nagiging paru-paro. No, sabi ng iba, palo-palo. No? Walang R. Yung pong being transformed ay tumutukoy sa ating kaluluwa. Hello? Kaya nga minsan magagalitin ka, minsan hindi naman. Babago-bago, damdamin, no? Bakit? Kasi nga, being transformed pa lang, hindi pa transform. Metamorpho. Kaya ho merong pagbabago. Ang soul are being transformed sapagkat ito po ay metamorpho. If you change the mind, you change the emotion, you will change the action. Amen po. Kaya sabi doon sa Romans 12:2, sabi doon, anakaino. Baguhin natin yung ating kaisipan. Huwag na tayong umayon sa takbo ng salibutang ito. Paano tayo mababago? Sa pamagitan ng salita ng Diyos. Pag nadinig natin na tayo po ay holy, na tayo po ay righteous like God, lagi natin itong pinaniniwalaan, binabago ng Diyos ang ating kaluluwa, yung ating damdamin, yung ating kaisipan. Kagawin ko ba ito? Ako'y banal. Ako'y matuwid. Sabi ng Bible, ako'y matuwid, ako'y banal. Di po ba ganon? Yung po yung nagbabago sa ating kaluluwa. Pero yung ating spirito, binago na po yan. Born again na po yan. Walang pwedeng gumalaw dyan. Hindi nagkakasala ang ating spirito. Hello? Tayo po ay ligtas na. Walang pwedeng umagaw niyan. Your spirit like Christ. No, tayo po, your spirit like Christ, but our soul is being like Christ, but our body will be like Christ. Sabi ng Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. Saan? Heaven. Sino pupunta doon sa heaven? Tayo, in Christ, we are citizen of heaven. Amen? And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who by the power of the enabled Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. Sino magbibigay sa atin ng bagong katawan? No? Pagdating ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng bagong katawan. Katawan na walang kapintasan. Kung kulang ang buhok mo ngayon, pagdating doon, kumpleto, no? Kumpleto 'yan. Yung ating katawan, yung ilong mo matangos, no? Yung kilay mo kumpleto, hindi ka na nag-aayos kasi maganda 'yan. No? Hindi mo na sasabihin kay Kristo, ako'y may bagong. Totoo po 'yon. Kasi nga sa langit meron tayong bagong katawan. Hello? Kahit sa panahon naman natin ngayon, tayo po ay natutuwa sapagkat we are fearfully and wonderfully made by God. Your spirit like Christ, tinatawag po dyan na regeneration. Malinaw. Yung spirito, katulad ni Kristo, yung ating spirit katulad ni Kristo, ang tawag po dyan ay regeneration, born again, o renewal. Parehas lang po yan, no? Isa lang po yan. Yung your being like Christ, your soul is being like Christ, ang tawag po dyan ay justification. Sanctification. No?
tayo po justify, tayo po ay sanctify, binabago niya tayo, yung ating kaluluwa. No? Kasi nga ay tapos yung ating body will be like Christ. Ibig sabihin po diyan ay glorification. No? Bibigyan tayo ng glorified body. Okay. Ephesians 4:24, and to put on the new self, created after likeness of God, true righteousness and holiness. Ba't kaya meron true? May true righteousness, may true holiness. Kasi may fake. Merong fake righteousness. Kaya may true righteousness and holiness kasi merong false righteousness. Tingnan natin, ano yon? Philippians 3:9, and be found in Him, nothing have a righteousness of my own that comes from the law. Yung po yung false righteousness, yung come from the law. Kala ng tao, magiging matuwid siya sa pagsunod sa buong kautusan. Kala ng tao, siya ay magiging banal kapag sinunod niya ang buong kautusan. Ang problema, walang nakasunod, wala ni isa. Sapagkat sa loob ng 613 laws, kapag nagkasala ka sa isa, nagkasala ka sa buong kautusan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag nagkasala ka sa isang kautusan, parusa ang ating tatanggapin. Paano ka aabot sa pamantayan ng Diyos? Wala nga humanap sa Diyos. Walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya kala nila yung false righteousness ay nanggagaling doon sa pagsunod sa kautusan. But that which come through the faith in Christ, yung tunay na katwiran at kabanalan ay sa pamagitan ng pananampalataya kanino? Kay Jesucristo. The righteousness from God that depends on faith. Okay. Ano po yung false righteousness? False righteousness come from the law. Ibig sabihin doon, by works. By works po yan. Yung true righteousness come from God. Ibig sabihin, by faith. Sino sa inyo may faith sa Panginoon? Ikaw ay saved by grace through faith. Naintindihan natin yan. Ang faith din ay galing sa Diyos, hindi din sa atin. Romans 3:28, for we maintain that a person is justified by faith after from the law, the works of the Lord. Apart from the works of the law. Hindi sa gawa ng kautusan. No, we are justified by faith. Apart, malayo, hindi sa pamagitan ng pagsunod sa buong kautusan. Ito ay pinangahawakan na ang tao ay pinawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pagtupad ng kautusan. Naniniwala tayo doon? Ito po yung pagka po maintain, yan po yung pinanghahawakan. Pinaniniwalaan namin na ang isang tao ay pinapaging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin po ng justified ay hindi kayo. Sabi hindi kayo, kundi si Kristo. Di kayo, sabi doon sa Greek word, di kayo declare righteous. Pag sinabing justified, declare righteous ka. Pag justification, magkakasama po ito, magkakapamilya po ito. In justification, di kayo sis. Yung righteousness, di kayo sune. Kaya po isa lang po yon. Natanggap na natin ang righteousness, hindi sa pamagitan ng gawa o pagsunod sa kautusan, ito ay by grace, through faith. Sino naniniwala doon? Natanggap mo ba? Hindi pa natanggap. Yung false righteousness is reward. Ganon po yon. Yung pagiging matuwid daw sa kanila, pag false righteousness, ito ay reward. Lord, ako po'y namamanata. Tuwing darating po ang panahong ito, ako'y magpapapako sa krus.
Yung aking kahilingan ay ibigay mo na. No? Ganun po yan, di ba? Reward. Yung pagiging matuwid mo dahil sa iyong ginagawa. Lord, ako po ay nag-fasting. 40 araw, 40 gabi. Ngayon, yung aking pong sakit ay akin pong hinihiling sa iyo na bigay mo na bilang regalo para sa akin. Dahil sa iyong ginawa, may reward. Dahil sa works, reward. Amen? Yun po ang ibig sabihin. Ito ay pinaghihirapan at pinagsisikapan para makamit ang reward. Ang true righteousness is a gift. No? Ito ay tinatanggap kahit hindi ka karapat-dapat. Yung po bang salvation ay gift o reward? Ang kaligtasan ay regalo sa atin ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, ginawa niya tayong karapat-dapat. Hindi yung ikaw ay nagsisikap, Lord, gagawin ko po ito, mapunta lang ako sa langit. Kaya iba, pag tinanong mo, bakit ka pupunta sa langit? Kasi ako'y mabuting tao. Kasi ako'y tumutulong sa mga orphanage. Ako'y nag-donate sa kanila. Kalahati ng aking kayamanan, pinamimigay ko. Hindi yun ang paraan mapunta sa langit. Kaya tayo nakapagbibigay. Tayong mga Kristiyano, tayong mga born again, kayo'y nagbibigay sapagkat tayo'y pinagpala, tayo'y pinaburan. Lahat ng pagpapala ng Diyos, ibinuhos ng Diyos sa atin. Amen? Naniniwala tayo doon? Yun ay regalo natin, regalo ng Diyos para sa atin. Romans 5:17, if because of one man trespass, death reigned through the one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness, no? Reign in life. Yun po natin. Yung pong free gift, pag sinabing free gift, may free na nga, gift pa. Malinaw po, yung regalong walang bayad. Kasi ang regalo, kapag binayaran mo, hindi yung regalo. Pero yung regalo na ibinigay sa atin na righteousness, ay tayo po ay mabubuhay sa mundong ito. Maghahari tayo sa mundong ito sa pamagitan po ni Hesukristo. Ang tanong, how did we become righteous and holy? Paano nga ba tayo naging righteous? Paano nga ba tayo naging holy? By faith in Christ and His finished work on the cross. Kasi kung sasabihin ng iba, faith in Christ, marami pong naniniwala kay Kristo. Pero hindi sila naniniwala sa natapos na gawa ni Hesukristo. Kasi yung iba naniniwala kay Kristo, pero hindi sapat ang ginawa ni Kristo. Kaya 50-50. Pero ang 50-50, sa ambulansya lang po makikita yon, no? Kumpleto yung ginawa ni Kristo sa buhay natin. By faith in Christ, we receive righteousness and holiness. And tayo po ay naniniwala sa finished work of Christ. Jesus only. Christ alone. Solus Christus. By grace alone. Sola gratia. Through faith alone. Sola fide. In Christ alone. Wala nang iba. Kay Kristo lang. Tayo tumanggap ng righteousness and holiness na galing sa Panginoon. We are Christ. We are like Christ in this world. Maniwala tayo doon. Amen? Sabi ng 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Hindi lang po tayo ginawang righteous, kundi yung righteousness, ginawa tayong righteousness of God. Yung righteousness ni God, ibinigay sa atin, tinapal sa atin, inimpute sa atin ang katwiran at ang kabanalan ng Diyos. Jesus is our righteousness. Jesus is our holiness. Naniniwala ba tayo doon? 1 Corinthians 1:30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness and holiness. Sino yung holiness and righteousness natin? Yung pong si Jesus na ibinigay sa atin, na tayo po ay niligtas, binigyan ng katwiran, binigyan ng kabanalan, tayo po ay tinubos.
Hindi po ba? Tinubos tayo kaya we are completely forgiven. Hello? Naniwala tayo? We are completely forgiven. Ngayon, declare natin. Nakita natin doon, di ba? Nakita natin doon na tayo po in-affirm ng salita ng Diyos at tayo po ay in-impute sa atin yung katwiran ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos. Pangatlo, i-declare natin. Ano ang declaration ng salita ng Diyos tungkol sa righteousness and holiness? Sabi po ng Hebrew 10:14, for by one sacrifice, ano po yung one sacrifice? Yung finished works. Hindi po dalawang sakripisyo, hindi pa ulit-ulit na sakripisyo. One sacrifice. He has made perfect. Sino yung ginawang perfect? Pag sinabing perfect, ito po yung righteous and holy forever for those who are being made holy. Pag sinabing perfect, teleos, ibig sabihin perfect tense. Perfect na nga, perfect tense pa. Yung salitang perfect tense, complete action with ongoing result. Kinompleto yan ng Diyos, ongoing yan. Hanggang tayo nabubuhay. Hanggang makarating tayo sa langit, ikaw ay righteous, ikaw ay holy. Hindi kapag nagkamali ka, nawawala yung kabanalan. Pag nagkamali ka, minsan, nawawala yung katwiran ng Diyos sa'yo. Karang yung salvation, nawawala daw. No? Kapag nagkamali ka, nawala ang kaligtasan. Babalik uli yun pag nag-sorry ka. Iba po yung sorry, iba yung change of mind. Yung change of mind ay pagbabago ng kaisipan, metanoia. Iba yung sorry, iba apology po yun. Sorry ka, nagawa mo, susunod, sorry. Nagawa mo, susunod, sorry. Apology po yun, paulit-ulit. Pero kapag nabago ang kaisipan mo, mababago ang action mo, mababago yung emosyon mo, sapagkat ang binago ng Diyos ay ang ating espiritu. Hello? Naniwala tayo doon? Affirmation, a declaration. I-declare po natin. Sabi doon, for those who are being holy, tayo po ay perfecto na. Tayo po ay righteous. Tayo po ay holy. I-declare po natin. Sabihin natin, ako'y banal, ako'y matuwid. Araw-araw, no, ako'y banal at matuwid. Kung minsan minit ang ulam mo, sabihin mo, Lord, ako po'y banal, ako'y matuwid. Sabihin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan mo, mababago po yung damdamin. Oh? Complete na po yon. Yung po yung apat. Ang pang-apat ay application. Ayan, tapos na po tayo, malapit na. Application, maiksi lang po yung application. The application, always be thankful for the gift of righteousness and holiness. Sino sa inyo nagpapasalamat? Marami tayong pinasasalamatan araw-araw, di po ba? Pero kailan ka huli nagpasalamat na ikaw ay righteous, na ikaw ay holy? Kaya nga always, pag sinabing always, palagi nating pasalamatan ng Diyos, Lord, salamat sapagkat sa kabila ng lahat ng aking pagkukulang, ginawa mo akong matuwid. Ginawa mo akong banal. Sa kabila ng lahat ng aking pagkakamali, salamat sapagkat I am completely forgiven. Sino ba nagkakamali? Ang nagkakamali sa atin yung ating soul. Yung ating espiritu, yung ating born again spirit, hindi na nagkakamali yan. Kaya nga, yung pong tinatawag na anakaino, ay nakatumutukoy sa ating kaluluwa. Kung nabago ang kaisipan, mababago damdamin, mababago yung gawain natin. Tama? Naniwala tayo doon? Sabi doon, this gratitude cherish your new identity in Christ and live in a way that reflects the grace we have received. Amen? Na tayo po, yung pong ginagawa natin, lagi tayong nagpapasalamat, lagi tayong nagpapasalamat sa bagong identity na binigay sa atin ng Panginoon, yan po ay makikita natin maghahari yan sa buhay natin. Magre-reflect po yan sa buhay po natin sapagkat ang biyaya ng Diyos na tinanggap natin, siya po ang tutulong sa atin na tayo po ay mabago. Kaya sabi doon sa awit, binabago niya tayo araw-araw. Hindi po yung ating espiritu, yung ating kaluluwa, yung binabago. Amen? Pangalawa, embrace your new identity in Christ. Your identity in Christ, in righteousness and holiness, let this new identity shape your thoughts, your words, and your action every day. Ano, maliwanag po, natin sinasabi, lagi nating yakapin, lagi nating hayaan na ang bagong pagkatao ni Kristo na iniligay sa atin ang maghari sa ating buhay,
Magbabago ito ng ating kaisipan, magbabago ito ng ating mga salita, at magbabago ito ng ating mga gawa. Okay? Kasi sabi ng Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be, transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin ng transform, ng renewal ay anakaino. That by testing, you may discern that is the will of God, that is good and acceptable and perfect. Kaya malalaman natin ang kalooban ng Diyos kasi nga binabago ng Diyos ang ating kaisipan. Pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. Pag sinabi niyang magaling ka na, magaling ka na. Hello. Pag sinabi ng Diyos, kaya mo yan. Kaya mo yung bang parang susuko ka na, hindi ko na kaya. Parang gusto ko na mag-quit. Sasabihin ng Diyos, kaya mo yan. Kaya mo yan. No? Pag sinabi ng Diyos na pinagpala ka, pinagpala ka. Amen. Pag sinabi ng Diyos, pinatawad ka na. Huwag mo sisihin ang iyong sarili. No? Pag sinabing ikaw ay mayaman, mayaman ka. Kasi dahil sa kanyang kahirapan, ikaw ay yumaman. Sino sa inyo ay gustong yumaman? No, hindi po ito pyramiding. Ang pagyaman sa buhay ng tao ay galing lamang sa Panginoong Hesukristo. Amen. Yung pagyaman hindi lang naman sa pinansyal. Minsan ganun po tayo lagi. Yung bang wala kang sakit, hindi ka nagbabayad ng oxygen. Napakamahal ng oxygen, di ba? Yung malakas ka, malusog ka, masigla ka, no? Pag sinabing malusog, hindi lang tumutukoy sa mataba, no? Ibig sabihin, yung buhay mo maganda, yung katawan mo maayos, no? Kasi sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan mo ito. Laging sabihin, ako'y malakas, ako'y malusog, ako'y masigla, ako'y pinagpala at pinaburan. Lagi po natin sasabihin yan, hindi po yan ritual. Yan ay declaration of faith. Nasabi ni Kristo, ikaw ay magaling na. Ikaw ay malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaburan at mabubuhay ng mahaba. Sino sa inyo gustong mabuhay ng mahaba? Deklara mo. Hindi yung pag masakit lang ang ngipin mo, mamamatay na yata ako. Pag masakit lang ang ngipin, mamamatay na. Hindi. Sanayin natin ang ating sarili sa sinasabi ng salita ng Diyos. I'm righteous and holy. Sabihin natin, I'm righteous in Christ, I'm righteous and holy. Pangatlo, enjoy the freedom of your new identity in Christ. This identity in Christ liberates you from the burden of guilt and condemnation. Pag lagi natin sinasabi, tayo matuwid at banal, huwag natin kundina ang ating sarili. Naku, nagkamali na naman ako. Tapos ayaw ko na ang maten kasi nahulog na naman ako sa pagkakasala. Allowing you to live confidently in God's grace with great joy. Lagi nating asahan na merong pong biyaya ang Diyos at magalak po tayo sa biyaya ng Diyos sa atin. Kung tayo nagkakamali, hindi ka naman namumuhay sa katwira, sa kamalian. Kasi ang walang anak ng Diyos na mamumuhay sa kamalian, nagkakamali. Pero hindi siya namumuhay sapagkat ang buhay na meron tayo ay ang buhay ni Kristo na niligay sa atin. Anumang sitwasyon ng inyong buhay, piliin pa rin maging masaya. Sabi nyo sa akin katay, maging masaya ka. Maging masaya ka, mamamasyal mamaya. Maging masaya dahil may dakilang biyaya ang Diyos sa buhay mo. Anumang sitwasyon ng buhay mo, dakila pa rin ang biyaya ng Diyos. Amen? Naniwala tayo doon? Pangapat, reflect your new identity in Christ to those around you. Hello? Yung mga nasa grace, masasayahin. Yung mga nasa grace, parang hindi kumukunot ang noo. No? Parang mga nagpa-botox. Pero hindi naman. Bakit? Kasi bata ang tingin ng mga taong nagtitiwala sa Panginoon lamang. Amen po ba? No? Mag-reflect po yan. Magre-reflect po yan. Yung palang nasa biyaya, laging ganun. Bakit masaya sila? Bakit maunlad ang buhay nila? Bakit sila ay pinagpala? Kasi nga, iyan ay dahil sa biyaya niyo. Ipakita mo ang iyong bagong pagkatao sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ano? Pakita mo. Kung alam mo yung dapat mo ipakita mo yung bagong pagkatao na
galing sa Panginoon. You are righteous and holy before God. Let the truth reflect in our everyday life. Araw-araw, mag-reflect ito na tayo'y matuwid, tayo'y banal, dahil tayo po ay banal at matuwid sa harapan ng Diyos. Let your new identity in Christ shine like star in the darkened world through your thoughts, word, and action. No, mag-shine tayo. Magliwanag tayo. Sino po sa inyo nagliliwanag? No, hindi po yung mga noo nagliliwanag. Bawat isa sa atin ay nagliliwanag. Philippians 2:15, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a rough and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. Oh, shine like a star. Saan ba yung natinig yun? Shine like a star. Ibig sabihin, yung ating new life, yung ating bagong pagkatao, hayaan nating makita ng mga nasa paligid sa atin. Okay? Righteousness and holiness. Ano yan? 4. The affirmation, the imputation, the declaration, and the application. Life application, always be thankful for the gift of righteousness and holiness. Magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo lagi sa gift of righteousness. Regalo yan ng Diyos, at ang regalo ng Diyos, hindi ho yan babawiin. No? Ang Diyos pang nagregalo, hindi binabawi. No, yung bang laban, bawi. Laban, bawi. Ganun po ba 'yon? Pag nagkamali ka, bawi ko muna kasi hindi ka sumusunod. Hindi ganoon ang Diyos eh. Pag nagbigay ng regalo, hindi na ho yan babawiin. Gift of righteousness, gift of holiness. Pangalawa, embrace your new identity in Christ. Yakapin natin yung bagong pagkatao. Lord, salamat sa bagong pagkatao na ibinigay mo po sa akin. Pangatlo, enjoy the freedom of your new identity in Christ. Pang-apat, reflect your new identity in Christ to those around you. Okay, ano ang big idea? The big idea, in Christ, I am righteous and holy like God. Napalakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ang big idea? Okay, salamat po sa Diyos. Tayo po'y manalangin, nagpasalamat tayo sa Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa mensahe ng kalalagayan namin dahil kay Kristo. Salamat po, ito po ang katotohanan na natanggap namin sa pagitan ng yung anak na si Yesu Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sapagkat dahil sa iyong anak na si Yesu Kristo, kami po'y matuwid at banal sa iyong harapan, tulad ng iyong kabanalan, tulad ng iyong katuwiran. Salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga na ang mga bagay na ito hindi dahil sa amin, hindi dahil sa aming mabubuting gawa, hindi dahil sa aming sariling pagsisikap. Ang lahat po ng ito ay biyaya mo lamang, na ipinagkaloob mo sa amin, at ang biyaya mo ay sapat na para sa amin. At salamat po, Panginoon, sapagkat sa lahat ng meron kami, Panginoon, ay lahat ng ito'y galing sa iyo, Panginoon, dahil lamang sa iyong masaganang biyaya. Salamat po sa mensahe na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po, we are righteous, we are holy like you, sapagkat sa pamagitan nito ng iyong anak na si Yesu Kristo na kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, sapagkat tunay nga ang bawat isa ay pinagpala mo, ang bawat isa ay pinaboran mo. Lagi po namin dinidikla na kami malakas, malusog, masigla, pinagpala at pinaboran, at ang bawat isa sa amin ay mabubuhay ng mahaba. Salamat po, Diyos, sa iyo po aming papuri, pagdakila, paglulat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.